Happy birthday po sa ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sana po ay patuloy kayong gabayan ng ating Panginoon Diyos para po may pagpatuloy ninyo ang paglinis sa ating gobyerno. Huwag po kayong mag-alala, President Bongbong Marcos, marami po kaming nasa likod mo. Magandang araw po sa inyong lahat, naimbag na aldaw kada kayo ang kakabsat, and welcome back to my channel. Balita sa Abante, PBBM, mas mataas ang approval rating. Romualdez, mga gabinete, damay. Patuloy ang matatag at malawak na tiwala ng publiko kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos itong makapagtala ng 72% trust rating, tumaas ng 2 puntos, at 70% approval rating na nagbigay ng Index of Governance score na 71%. Ipinaliwanag ni Dr. Paul Martinez, Global Affairs Analyst at Executive Director ng RPMD Foundation Inc. na ang IOG o bagong sukatan na ipinakilala ng RPMD upang pagsamahin ang trust at approval ratings, nagbibigay ito ng mas malinaw na larawan kung paano sinusukat ng taong bayan ang kredibilidad at pagganap ng kanilang mga lider. Samantala, nagtala si Vice President Sara Duterte ng 57% IOG, meaning 58% ang trust, 56% ang approval. If you combine them together, 57% po ang kanyang IOG. Bahagyang bumaba mula sa nakaraang survey. Si Senate President Francis Escudero naman, bago po siya natanggal sa pwesto, ay nakakuha ng 51.5% IOG, 53% sa trust at 50% sa approval na nagpakita rin ng pagbaba. Lumabas naman sa survey na si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ay may malakas na pag-angat sa tiwala ng publiko. Nakakuha siya ng 62% trust rating, tumaas ng 2 puntos, at 65% approval rating, nadagdagan ng 3 puntos na nagtulak sa kanyang IOG score sa 63.5%. Ipinapakita nito na lalong tumitibay ang kanyang presensya at impluensya bilang pinuno ng mababang kapulungan at patunay ng kanyang lumalalim na koneksyon sa sambayanan. So ito sigurado ang pagtaas ng ratings ni President Bongbong Marcos ay dahil sa pagsiwalat niya ng korupsyon sa DPWH at gusto niyang masolusyonan at mahuli kung sino itong mga tumatarantado sa ating mga Pilipino. Kaya nga kabila ang mga protesta at rally ngayon. Pero ang mga yan po ay legit na rally kung ang ipinaglalaban nila ay ang korupsyon. Pero oras na makarinig kayo na ang rally ay isinisisi o yung korupsyon ay sinisisi kay President Bongbong Marcos, iba na po yan. Na-infiltrate na po yan ng mga DDS. Kasi ang mga DDS gusto nilang ituro itong korupsyon, lalo na ngayon sa DPWH kay President Bongbong Marcos. Ang gusto nilang palitawin sa taong bayan, nagsimula lang ang korupsyon kay President Bongbong Marcos. Kasi nakikita naman natin sa Senate hearing, gusto nilang paikutin, lalo na si Senator Marcoleta. Ang gusto lang nilang imbestigahan ay yung taong 2022 hanggang 2025. Gusto nilang kalimutan ng tao yung 2016 hanggang 2022. Hindi na po umuubra yan. What with social media around? Madali pong mag-research. At napabalita naman, nung panahon ni dating President Rodrigo Duterte, siya mismo ang umamin na talamak ang korupsyon sa DPWH. So bakit pinagpipilitan ng mga DDS na ituro kay President Bongbong Marcos ang korupsyon? Si PBBM nga ang nagsiwalat ng korupsyon, tapos sa kanya nyo isisisi ang korupsyon. Siya nga ang may gustong malantad, mabigyan ng solusyon, ma-eradicate ang korupsyon na hindi nagawa ng Tatay Digong ninyo. So kapag ang mga rally na yan ay may halong pagtuturo kay PBBM na siya ang mitya ng korupsyon, huwag po kayong sumali sa mga rally na yan. Doon sa mga anti-corruption rally, yes, tama po. Sumama kayo, makibahagi kayo. Dahil ang gusto po natin ay mawakasan ang korupsyon. At yan po ay sinimulan sa DPWH.
I'm sure marami pa po ang mga susunod na iimbestigahan dyan. At kapag meron kayo nakita mga placards na nagsasabing, bring him home, siguradong DDS yan. Dahil pinag-iingat po ang mga mamamayan natin na kung sasali kayo sa mga peaceful protest, fine, karapatan ninyo yan. Pero kung hahaluan niya ng mga bring him home, ay siguradong DDS yan. Kasi ang sigaw ng mga DDS, Marcos resign. Pag re-resign niyo yung taong nagsiwala ng katiwalian sa gobyerno na hindi nagawa ng Tatay Digong ninyo, mahiya naman kayo sa mga balat ninyo. So ano ang nangyari? Sa pagsiwalat ni President Bongbong Marcos ng katiwalian, lalo pong tumataas ang kanyang approval rating. Kay Sara, kay Cheese, bumaba. Kay Martin Romualdez, tumaas din. Kaya lalo nilang tinatarget si Martin Romualdez ngayon. Kailangan nilang sirain ang imahe ni Martin Romualdez para kung si Cheese Escudero ay napalitan bilang Senate President, gusto nilang palitan si Martin Romualdez at ipalit ang kaalyado ng mga DDS para nga naman mamanipulan nila ang House of Representatives. Sinasabi nila, dahil kumpas daw ni Martin Romualdez ang namamayani dyan sa House. Aba, natural. Ano ang gusto niyong gawin ni Martin Romualdez? Ang matulog sa pansitan habang tinatarget at sinisira at ginigiba ang House of Representatives? At damay dyan si President Bongbong Marcos, gusto nilang ibagsak at iupo si Sara Duterte? So, kaliwat kanan ang kanilang ginagawang pagbintang at pag-akusa kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon, kung totoo kasing may kinalaman si Martin Romualdez dyan, sige, imbestigahan. Pero hindi po pwedeng sabihin ninyo na imbestigahan ninyo yan si Martin Romualdez dahil siya ang pasibuno, siya ang utak, siya ang nagpapalakad sa gobyerno. Hindi naman po pwede yun. Porque may isa nagsalita na si Martin Romualdez ang ulo ng lahat. Imbestiga kagad? Hindi ba dapat yung nag-akusa ang magpakita muna ng ebidensya ng resibo na may kinalaman si Martin Romualdez dahil walang tututol na maimbestigahan si Martin Romualdez kung talagang may mailabas kayong resibo na siya ay may kinalaman. Kahit na ako mas gugustuhin ko pa na maimbestigahan niya si Martin Romualdez, si Saldico, si Cheese Escudero, si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva, si Bongo, para mailabas naman nila yung side nila. Huwag tayong tumunod sa iba na naniniwala kagad sa sabi-sabi. Ang dali pong magbintang. Pagbintangan nitong mga personalidad na to, si Cheese, si Jinggoy, si Bongo, si Joel Villanueva, si Saldico, si Martin Romualdez. Pero kung papansin niyo nakasentro sila ngayon na sirain ang pangalan ni Martin Romualdez. Lalo na itong bagong pakawala ng mga DDS. Ano bang pangalan nito? Si Cavite Representative Kiko Barsaga. Talaga pong sentrong-sentro kay Martin Romualdez ang kanyang mga pasabog kuno na lahat tinitira niya. Tulad dito, sabi niya rito, nung tinanong siya bakit nakasentro siya kay Romualdez na gusto niyang paimbestigahan, gusto niyang imbestigahan. Sabi niya, because he is the most powerful man in our country. If we can bring justice upon him, then any politician is fair game. Anong pinapalabas nitong si Barsaga? Si Romualdez, ang most powerful man in the country? Mali. Si President Bongbong Marcos yan, tanggapin nyo man o hindi. Ito pa ang ibang banat nitong si Barsaga. Sabi niya, 3 taon na ang binigay namin sa kanya pertaining to President Bongbong Marcos. Lumalala lang ang korupsyon. Pero sige, go lang, malay mo late game hero si Marcos. Ang kapal ng mukhang magsalita nitong si Barsaga, bakit hindi mo sabihin niyan kay Tatay Digong ninyo? 6 na taon na upo si Digong, pero may nagawa ba siya sa korupsyon? Diba siya mismo ang umamin, hindi niya kayang tapusin ang korupsyon sa Pilipinas kahit bigyan pa siya ng 20 taon. Buti nga mayroong isang Bongbong Marcos na naglakas loob na isiwalat yung korupsyon na yan. Sabi nga ni DILG Secretary John Vic Remulla, if there is one thing President Bongbong Marcos is serious about, it is ending this cycle of corruption in the government. Tatapusin niya talaga. So kung mapapansin niyo itong way of thinking nitong si Barsaga, halatang halata po na ito ay pakawala ng mga DDS. Isa pang quote nitong si Barsaga,
The Filipino people trusted in the democratic process, respected and worked together with the government. But the House of Representatives betrayed us. Bakit hindi siya maglabas ng ebidensya kung paano tayo binitray ng House of Representatives? Hindi po pwede yan. Basta ka nalang magbibintang, basta ka nalang magsasalita at i-expect mo paniwalaan ka ng taong bayan? Halatang halata naman na ikaw ay pakawala ng kung sino dyan. Sagot tuloy ni DND Secretary Gilbert Teodoro, at this crucial time, we call on every Filipino to place their trust in our democratic institutions, to respect our processes, and to work together in the spirit of patriotism. Pero, ito mga tulad ni Kiko Barsaga, naghahasik po sila ng lagim. Talagang gusto nilang guluhin ang mga Pilipino. Gusto nilang paghati-hatiin tayo. Pero sa tingin niyo, magtatagumpay sila? Wala namang pinag-iba yung sinasabi ni Barsaga sa mga sinabi na ni Amy Marcos, ni Harry Roque, ni Sara Duterte. Hindi ba si Amy Marcos at si Sara galit na galit kay Martin Romualdez? So meron bang bago sa sinasabi ni Barsaga? Lahat ng sinasabi niya, nasabi na ng amo niya. Hindi ba sinabi pa ni Sara Duterte na ang pera daw ng bayan ay hawak-hawak ng dalawang tao, si Romualdez at si Saldico. Pag-amin pa nitong si Barsaga, oo, BBM Sara Uniteam ako dati. Malay ko ba na si Martin Romualdez ang uupong presidente? Nahihibang ka ba, Kiko Barsaga? Hindi ba na-inform tong taong ito kung sino ang presidente ng Pilipinas? Hindi ko lang kasi mapabagsak si President Bongbong Marcos dahil meron si PBBM ng isang trusted ally. Sa tingin ba ninyo, sa ginagawa niyong pagyurak at pagsira kay President Bongbong Marcos, tatahimik na lang si Martin Romualdez? Kayo nga mula sa tulad ni Barsaga hanggang kay Sara Duterte, ano ang ginagawa niyo sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos? Hindi ba ang sirain si President Bongbong Marcos? Porque hindi nyo masira si President Bongbong Marcos, sisirain nyo yung isa sa pinaka-trusted ni PBBM, si Martin Romualdez. Isa pang nakakatawang quote nitong si Kiko Barsaga, ang pagkaiba sa Pilipinas, ang presidente ang takot sa House Speaker. Saan kaya pinagpupulot nitong si Barsaga itong mga pinagsasabi niya, no? Well, sa bagay, obviously, kanino pa ba manggagaling niya mga yan? Inuulit lang naman niya kung ano ang nasabi ni Sara, ni Ivy, ni Harry Roque, ni Vic Rodriguez at ng iba pang mga DDS. Siyempre, kailangan naman nila ng bagong pangalan para kunyari may bagong pasabog. Hindi na po bago yung pasabog na yan dahil yan ay pinasabog na nila Sara, nila Ivy, pero supot ang pagsabog. Andyan pa rin si Martin Romualdez. Napalitan na si Chis Escudero. At nagpapakalat ngayon sila ng mga haka-haka na mapapalitan na rin si Martin Romualdez. At hindi lang si Martin Romualdez ang tinitira nitong si Barsaga. Sabi dito sa balita, Representative Barsaga may hamon kay Senator Lacson sa pagiging bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Hinamon ni Representative Kiko Barsaga si Senator Ping Lacson na gampanan nito ang pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee at ipakita na kaya nitong isama sa iimbestigahan sina House Speaker Martin Romualdez at Representative Zaldico ay magiging katulad lang din raw nito si Senate President Tito Soto. The nerve talaga tong taong ito, no? Bakit ganyan kalakas ang loob niyang magsalita? Dahil meron pong kumukumpas sa likod niyan. Ang tingin niya sa sarili niya, mas matalino pa siya kay Tito Soto, kay Ping Lacson, kay Martin Romualdez, kay President Bongbong Marcos. Di ba ganyan din ang way of thinking ng mga DDS? Tingnan ninyo si Sara Duterte. Ang tingin ni Sara sa sarili niya, mas matalino pa siya kay President Bongbong Marcos at mas kakayanin niyang maging presidente ng Pilipinas. Hindi ba ganyan din si Amy Marcos? Ang tingin niya sa sarili niya, mas matalino siya kay Bongbong Marcos. Yan ang tingin ng lahat ng mga DDS. Harry Roque, Vic Rodriguez, at isama mo na rin itong mga vloggers nila. Akala nila, ganun kadali maging presidente. Kung yung ng idolo nilang si Tatay Digong hindi naman napaunlad ang Pilipinas, hindi naman natapos ang droga, hindi naman natapos ang korupsyon. Ngayon, kuda kayo ng kuda
at pinipinpoint ninyo kay President Bongbong Marcos ang korupsyon na to, samantalang siya ang nagsiwalat ng korupsyon na yan. So dun sa mga nangyayaring protesta laban sa korupsyon, lahat po tayo gusto nating wakasan itong korupsyon na to. Tamaan na ang dapat tamaan. Hindi nga ba ano sinabi ni President Bongbong Marcos? So far, Mr. President, pinangalanan na yung mga contractor, pati mga anak nila na babash sa social media. Yeah. No, may mga tinanggal na taga DPWH and some cases are being filed against them. Paano naman po kung sangkot si Kong, si Gov, si Mayor, how far are we gonna take this? Until we solve the problem. Yung dapat natin pipilahan ng kaso, may ebidensya tayo na matibay, unang-una. Pangalawa, na kapag sila na out of action na, ay talagang magbabago. Dahil sila talaga nagpapatakbo. So, I suppose the description that sometimes we use, yung big fish talaga, yung talagang nagpapatakbo nitong sistema na ito. Yun. Kasi pag hindi mo mabubuwag yung sistema yan, hanggat tinanggal mo yung mga player na yan. So, tatanggalin natin yung mga player na yon at kahit sino man sila, para maging maayos ang patakbo ng sistema. Kahit naman sinuportahan kayo or something, talagang wala silang kawala dito sa campaign na ito. Wala talaga tayong magagawa eh. We have the truth has to come out. Kaya nagkaganto dahil pinabayaan eh. We look the other way, nagbulag-bulagan tayo, diba? Nagbibingi-bingihan tayo, wala tayong naririnig. Kaya nagtayo ng gaganto. Ba't natin babalik kayo? Ay, wala kaming alam dyan. Wala naman kami naririnig. Yun ang nakapagtataka. Why were the people in the past looking the other way? Why? Because that's the system already eh. Kahit ayaw mo, pagka sasabihin na hindi ako interesado sa mga ganyan, di ba? Masasagasaan ka ng sistema. Sasagasaan ka ng sistema. Okay. Yung mga nandyan na aktibo dyan sa mga kalokohan na yan, aanhin ka, atakihin ka, para to get you out of the way kasi baka magsumbong ka pa. Oh, see? Walang sasantuhin. Kung magkataon may kasalanan si Martin Romualdez, so be it. Imbestigahan siya. Pero hindi po pwede na basta na lang porke may nagsabing isang Kiko Barsaga na kailangan yung imbestigahan yang si Martin Romualdez. Kung hindi, mahihina kayong klase. Pare-pareho talaga ng utak itong mga DDS na to. Paano? Yung pinakaamo nila, ganyan mag-isip. Ngayon naman, ang gustong mangyari nitong si Barsaga ay tumulad tayo sa Indonesia. Dahil itong last post niya, natatakot ang mga congressman na nakatira sa Forbes Park na baka mawalan sila ng bahay. Dapat lang. Ngayon alam na nila ang nararamdaman ng mga mahihirap tuwing may baha. O, di ba? Parang that is inciting to something. Ano, tinatakot mo itong mga congressman na to? At binibigyan mo ng mga idea itong mga kababayan natin na tularan ang nangyari sa Indonesia at sa Nepal? Na sunugin ninyo ang mga bahay ng mga congressman. Hindi po ganyan ang demokrasya. Meron tayong batas. Bigyan natin sila ng due process. Ako, galit din ako sa mga nabalitaan ko kay Joel Villanueva, kay Jinggoy Estrada, kay Chis Escudero, kay Bongo, kay Saldico, kay Martin Romualdez. Pero kailangan pong dumaan sa proseso. Hindi po pwedeng porke sinabi ko na si Joel Villanueva o si Martin Romualdez ay dapat imbestigahan, iimbestigahan nyo na lang kagad. Wala akong maipakitang prueba. Hindi po ganun yan eh. Sa pagkakataong nito, kung mag-iingay kayo dahil sa ginawa di umano ni Martin Romualdez, abay mag-inay din tayo sa ginawa di umano ni Chis Escudero, ni Jinggoy Estrada at nung iba pa. Nag-deny si Saldico, nag-deny si Martin Romualdez. Di ba nag-deny din naman si Chis Escudero, si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada? At oo nga pala, paano yung paniniwalaan yan si Kiko Barsaga? Kanino po bang pakawala yan? Hindi kaya prueba itong picture na to? Oh, ano nasa isip ninyo? Siyempre, kung ano ang takbo ng isip ng amo niya, ganyan din ang takbo ng isip niya. Pare-pareho po sila eh. Pansinin ninyo, mula kay Sara Duterte, way of thinking ni Sara na grab off na po, starting with Amy Marcos and the rest going down to Kiko Barsaga. At paano tayong maniniwala kay Kiko Barsaga na gusto niyang labanan ang korupsyon
kung may makikita tayong ganitong mga larawan na naglalabasan. Hindi ko po sinabing totoo itong mga pictures na to, basta ito kumakalat ngayon sa social media, kasi alam nyo naman na ngayon marami pong mga AI na mga larawan na kung hindi mo i-scrutinize mabuti, sasabihin mo na totoo. Saan ba kinuha ni Kiko Barsaga itong limpak-limpak na salapi na ipinangangalandakan niya sa social media? So maging mapanuri po tayo. Huwag po tayong basta-basta maniniwala sa mga taong ganito na ang gusto lang ay talagang guluhin ang isipan ng taong bayan. Magulo na po ngayon lalo na sa sitwasyon natin na naglalabasan ang mga pangalan na sangkot dito sa flood control project anomalies. Pero hindi naman po ganun kabilis. Hindi porke sinabi ni President Bongbong Marcos noong nakaraang linggo at isinawalat niya ang anomalya sa flood control projects, ang gusto nyo, ora-urada, may makulong. Tulad ng mga naririnig ko sa ibang mga rally, panawagan nila kay President Bongbong Marcos, tama na ang investigasyon, pakulong na ang dapat makulong. Ganun na lang kadali yun? Aba, kung ganun kadali yun, dapat si ex-President Rodrigo Duterte hindi na haharap sa ICC. Dapat noon pa lang na siya mismo ang umamin sa mga kasalanan niya, kinulong na kagad si former president nang wala ng due process. Hindi Nasa ICC siya para harapin yung mga akusasyon sa kanya. Kahit na ilang beses, ilang ulit na niyang inamin ang mga kasalanan niya. But then, dadaan pa rin sa proseso. Hindi po pwede yung gusto ng ilan mga sumisigaw sa rally ngayon na tama na ang investigasyon, ipakulong na ang dapat ikulong. Hindi po ganun ang demokrasya. At pinangalanan na ni President Bongbong Marcos ang mga miyembro ng kanyang itinatag na investigative body. Sabi po dito, pinangalanan na ng Malacanang ang mga bubuo sa Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga sa maanomalyang flood control projects. Kinabibilangan ito ng mga commission member na sina dating Department of Public Works and Highways Secretary Rogelio Singson at Sisip Gores Vilayo and Company Country Managing Partner Rosana Fajardo. Itinalaga naman si Baguio Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor at Investigator ng ICI. Una nang sinabi ni President Bongbong Marcos na walang politiko na magiging bahagi ng ICI. Ako rin nagtaka dyan Kung walang politiko, bakit nasama ang pangalan ni Magalong? Although ang sinabi naman dito ni President Bongbong, itinalaga si Benjamin Magalong bilang Special Advisor at Investigator. Papangalanan pa lang po ni President Bongbong ang chairperson ng komisyon sa mga susunod na araw. Pero hindi ko po maalis magduda dito kay Baguio Mayor Benjamin Magalong. Natandaan niyo yung sinabi ni Magalong a few days back na malaki ang utang na loob niya kay Senator Bongo dahil sa nagawa nito sa Baguio City. Hindi niyo daw maaalis sa kanya ang tumanaw ng utang na loob. Ngayon, nasasangkot ang pangalan ni Senator Bongo sa anomalya dito sa flood control. Magiging patas ba si Magalong pagdating sa kaso ni Bongo? Iba pa po yung papangalanan na chairperson ng komisyon. Babantayan po natin itong komisyon na to. Ipapanalangin din natin ang tagumpay ng komisyon na ito para talagang mailabas, mahukay at matuntun kung sino-sino ang sangkot diyan sa maanomalyang flood control projects na to at matultukan ang korupsyon dito sa DPWH. Huwag po tayong basta-basta maging judgmental. Pairalin po natin ang batas. Kung talagang may kasalanan sila, dapat silang managot. Nakahanda po si Martin Romualdez na humarap sa kung anong investigasyon, kung kailangan niyang magsalita sa House of Representatives at umattend sa hearing, gagawin po nila yan. Dahil handa naman po ang kamarang paharapin si Romualdez sa flood control probe. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.